Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek po sa ating lahat. Bago po tayo magsisimula sa ating program, tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin, I will be like Jesus. Ibalik mo yun doon. Ibalik mo na ako, tatay. Nakapatay. Seven ba yan? Earthly pleasure may call me, I would be like Jesus. Nothing worldly shall enthrone me, I would be like Jesus. Be like Jesus is my song, in the home and in the throne. Be like Jesus all day long, I would be like Jesus. He is strong in every feather, I would be like Jesus. That my smell may serve him better, I would be like Jesus. Be like Jesus makes my song, in the home and in the throne. Be like Jesus all day long, I would be like Jesus. All the way from earth to glory, I would be like Jesus. Telling o'er and o'er the story, I would be like Jesus. Be like Jesus is my song, in the home and in the throne. Be like Jesus all day long, I would be like Jesus. That in heaven he may meet me, I would be like Jesus. That his word will not may greet me, I would be like Jesus. Be like Jesus is my song, in the home and in the throne. Be like Jesus all day long, I would be like Jesus. Para po sa ating opening song, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang I Love to Tell the Story.
Tayo po ay manikluhod. O Diyos naming Ama Banal, makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay inyong pinatnubayan at iningatan, inilayo sa anumang kapahamakan. At ngayong gabi po, Panginoon, amin po idinadalangin ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang dito sa inyong bahay-sambahan. Inyo po nawang ingatan din sila at nang sa gayon po ay makasama namin sila sa pagpupuri at papasalamat po sa gabing ito. O Diyos, aming dinadalangin din ang aming isang kapatiran na magsasalita ngayong gabi, Panginoon. Nawa po ang lahat ng kanyang sasabihin ay naaayon lang po sa inyong salita at hindi po sa kanyang sariling kaalaman, O Diyos. At nawa po sa gabi ito ay i-bless niyo po kami sa mensahe na aming mapapakinggan at ito po ay aming mai-apply sa bawat pamumuhay namin sa araw-araw at ito po ang siyang makakapagpalakas po sa bawat pananampalataya namin. Ito lang po ang aming hiling sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy midweek po. Yan, welcome po sa ating midweek prayer. Tayo ngayon ay pinangunahan ng mga deacon and deaconess. Ayun po ang mga naka-assign ngayon. So, tayo ay pinangunahan sa pag-aawitan ng ating dalawang masigasig na mga kabataan or talo-bata. Nagtatalo ang pagkabata at pagkabinata nila. So atin silang idalangin mga kapatid, itong dalawa nating mga talo-bata na magpatuloy ang kanilang pagkamasigasig sa pangunguna sa pag-aawitan dito sa ating church. Then, sila rin ang nagbigay ng opening song, Tell Me I Love to Tell the Story. At ang ating pambungad na panalangin ay ibinigay ni Sister Queenie Ranes. Then, susundan ito ng inyong lingkod ang welcome remarks. At akin po kayong wini-welcome sa ating Rampano Church. Welcome po tayong lahat sa midweek prayer na ito. Ang susunod po nito ay ang special song na ihandog sa atin ni Brother Alvin Mascardo. Pero bago po natin ibigay ang panahon sa ating mga mensahero, nakalimutan ko pala yung magbibigay sa atin ng mensahe sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay walang iba kundi si Brother Ronnie Ranes. Pero bago po tayo magpatuloy sa mga mensahe na iyan, tayo po muna ay magkakaroon ng prayer band. At aking inaanyayahan ng lahat or kung sino po ang mayroong nais na isali sa panalangin, atin lang pong isabi na sa ganoon ay atin pong itong maisali sa ating prayer band. Hello. Ayan. Ah, Actually mga kapatid, karamihan lang talaga walang tao. Hindi yung aking mga napupuntahan, kung walang tao, babae lang yung nandun. So wala kasi tayong kasama eh. Siguro pagka Sabat siguro baka mayroon tayong mga makakasama. Actually, ang kahilingan ko sa panalangin na yung mga sasama sa atin, wag lang matakot kasi ako naman yung mag-a-approach, hindi naman yung, kumbaga, mag-observe lang sila kung paano siya gagawin. So gusto ko na may makasama sana ako, kahit mga paminsan lang, no? Kasi mahirap po talaga pumasok sa bahay kapag ano lang, yung babae lang. So umiiwas po tayo dyan. Meron po tayong papalitan, sabi ko nga kay Brother Ron nitong Sabat ay babalikan namin para naman makasimula tayo doon. So atin po yung panalangin yung ano natin dito, yung gawain natin. Kasi hindi naman po yan magtagumpay kung wala po yung ating Panginoon. So
So maraming salamat. Atin rin pong ipanalangin mga kapatid ang naumpisahan na parang branch Sabbath School siya pero nandito lang sa ating church lang din no yung mga kabataan na sana ito ay maging matagumpay at magpatuloy. Sana maraming ma-invite na mga bata. Atin din po ang isama sa panalangin si Brother Aligrado. Nasa hospital pa ba siya? Okay. Kasama natin po siya at kasama si Romy. Sino pa? Yun lang po. Hello. Ayan, so isama rin po natin mga kapatid sa panalangin ang darating po na gawain ng mga kabataan. Ngayon po ang March 15. Yan, nawa po pagkaloob po ang magandang weather. Ganun din po, nawa maging maayos po ang lahat. Yun lamang po. At sama rin po natin sa panalangin yung darating po namin na defense sa research capstone. Last na po namin yung na-research ngayon pong school year 2024-25. Ayan. Nawa, yun po ay ma-defend namin ng maayos dahil yun na po yung last naming requirements para po maka-graduate ng high school. Oo nga pala yung yung darating na mga medical missionaries na darating sa I don't know kung nandito na sila pero ay panalangin po natin na makarating sila dito sa Sabado kasi sila po ang guests natin. So kung wala na po, tayo po ay manalangin ng individual. I-recap ko po muna ang kay Brother Hamito na ang kanyang mga pinupuntahan na sila ay hipuin ng Panginoon at tatanggapin siya at kanyang hiling din na sana ay mayroon siyang makasama. Kay Ma'am naman, si Brother Arman Alegrado na nandoon pa rin sa kagabi, Ma'am. Kahapon pala, nagtawag siya, pinapunta niya si June doon. Tapos pagdating doon, parang iba-iba ang kanyang mga sinasabi, parang nag-hallucination siya, sa gamot siguro. Nag-ano siya na, puntahan na natin yung ating pinupuntahan. Kinabahan kami kasi nagtawag siya na papuntahin niya si Brother John doon sa kanya. Sabi ko, wala, ano na kaya yun? Yun pala, ang sabi niya lang, puntahan na natin yung pinupuntahan natin. Atin sing idalangin mga kapatid. Ang kay Brother Alvin naman ay yung gawain ng kabataan, yung Global Youth Day nila. So kung wala na, tayo ay manalangin ng individual lamang po.
Maraming beses na akong nagkamali, naghangad ng mga bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa aking nananatili, di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita, ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na malikaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing diliman ng gabi, ito'y paliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilin mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita, ang pag-ibig na napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na malikaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Happy midweek. Purihin ang Panginoon na sa gabi pong ito ay tayo'y patuloy na narito, atin pong pinuri at sinamba ang ating Panginoon. Ngayon po ay tinatawag na kalagitnaan ng isang linggo. So ito ang kalagitnaan ng isang linggo, mga kapatid, ay marami ang nag-isip na ito ay
pwedeng gawin sa Martes, no? Pero dahil ang atin pong kadalasan na pagsamba ay gabi, dahil tayo ay hindi na abala sa trabaho, kaya mahirap din kung gawin ito sa Martes. Hindi rin tatama, kaya Miyerkules talaga mga kapatid. Ganon pa man, kung ito ay kalooban ng Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay ating naisagawa ay pinagkakaloob ng Panginoon. So, ayon sa awit, bawat minuto, minuto, oras, ay ang Diyos ay makasama. Dahil pagka ang Diyos ay makasama, ay hindi na maililigaw. Ito ay mangyayari, mga kapatid, pagka tayo ay kasama na ng Panginoon doon sa langit na bayan. Pagka tayo ay Kanya nang kukunin sa lupang ito. Kaya pagsikapin natin na sa pagdating ng Panginoon, tayo ay masumpungan na handa na madala niya sa langit na bayan. Dahil wala nang panahon na masasayang. Wala nang minuto o segundo na makaligtaan, kundi kasama na natin ang Panginoon sa lahat ng mga panahon at mga oras. Mga kapatid, ang akin pong mensahe na dadalhin sa atin ngayon ay masumpungan sa aklat ni Judas. Ito si Judas, mga kapatid, nasulat niya ito nang siya ay tapat na lingkod sa Panginoon. Naging nasumpungan lang siyang hindi natapat noong panghuling yugto na ng buhay ng ating Panginoon, na ang Panginoong Hesus ay madala na doon sa hula na matupad na sa buhay ng ating Panginoon. Kaya hindi makakalimot-limutan yan, sapagkat sasapit na naman, no? Sasapit na naman ang mga panahon ng Holy Week, no? Ilang linggo na lang magho-Holy Week na, no? So makikita naman natin ang mga karanasan ng ating Panginoon nang siya dito pa sa lupa. So kanila lang ulit-ulitin na kanilang i-drama, no? Kanilang ipapalabas. Subalit dito sa atin, mga kapatid, ay nasa sa ating puso na ito. Sapat na tayo iniligtas na ng Panginoon, sapat na ang kanyang biyaya at habag ay ibinigay niya sa atin, na tayo ay kanyang muling pinili at tinawag na maglilingkod sa kanya. Kaya itong si Judas, sa maikling panahon na kasama niya ang Panginoon, ay nakapagsulat siya ng pinakamaliiksing pahina, no? Sa Judas. Ang Judas ay Judas, kuwan lang to, isang aklat lang, mga kapatid. Isang chapter lang ng Judas. Hindi na niya na ipalapalawig ang kanyang mga sulat, sapagkat napakalimitado na ang kanyang panahon. So sabi dito, mga kapatid, sa kanyang sulat, mga babala at mga paalala. Nagbibigay si Judas ng babala at paalala, kaya atin itong pansinin at pag-aralan ang kanyang sulat, bagaman si Judas ay nasumpungang hiwalay sa Panginoon. Nasumpungang siya ay hindi tapat sa Panginoon. Pero nung kapanahonan, nang siya ay kasama sa Panginoon, ay nasulat niya ito. Sabi dito sa Judas 1, ang talatay 17, "Ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi nung una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi nila, sa inyo magkakaroon ng mga manlilibak." Yan. "Sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling
masasamang pagnanasa. Ang mga ito ay lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng espiritu. Ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong masarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. No? Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. At ang ibang nag-alinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan maging ang damit na nadungisan ng laman. Ngayon sa kanyang may mga kakayahang mag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. So, ito mga kapatid, ay paalaala ni Judas sa atin na sa huling mga araw ay may mga pag-uugali na lalabas na sa loob ng iglesia. Sabi dito, mga manlilibak. May mga ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Mga ito'y lumikha ng pagkakabahabahagi. Mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Mga kapatid, kahit tayo ay mga mananampalatayang Adventist na tinaguri ang bayan ng Diyos. Pero itong mga pag-uugaling ito, sa loob ng iglesia ay matagpuan ito. Kaya, hindi tayo kumbaga magtataka kung mayroong mga pag-uugali na ating makasalamuha dito sa loob ng iglesia. Sapagkat ito'y nakahula, na ito'y lilitaw, lalo na sa huling panahon. Okay. So, di tayo dapat matisod. Di tayo dapat maapektuhan. Kasi, mangyayari ito sa bayan ng Diyos. Kasi una sa lahat mga kapatid, number 1, na tayo ay makasalanan. Subject tayo sa pagkakasala. No? Kaya, hindi natin alam ang ibang mga kapatid sa pagtanggap nila sa Panginoon kung ito'y taos-puso na kanilang tinanggap ang Panginoon. Hindi natin alam kung talaga bang kanilang tinanggap ang personal na tagapagligtas na si Hesukristo sa kanilang buhay. Kasi kung taos-puso na kanilang tinanggap ang Panginoong Hesus, nakikita ito sa buhay araw-araw. May pagpipigil, mayroong mahinahon, mayroong mapakumbaba. Kasi itong sinasabi mga kapatid sa Galatia 3, ay nagsasabi dito yung bunga sa Espiritu. Ang bunga sa Espiritu ay mababasa natin na pag-ibig, kamuan. Itong bunga ng Espiritu ay walang laban sa kautusan. So, pag ang bayan ng Diyos ay nagtataglay ng bunga ng Espiritu, ano ang kanyang kadalasang ginagawa sa activity ng kanyang buhay? Ang taong ito, mga kapatid, ay mapanalanginin. Ang taong ito ay masimbahon, hinimbahon, sa Bisaya pa.
Oh. Ang taong ito ay ang mapagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sa bagay na nasa kataasan ng mga langit. No? Pero ating makikita na may mga kasamahan tayo sa loob ng iglesia na ito ay matatagpuan din ang mga laban sa espiritu na mga pag-uugali. So, kung ating titignan yan, 18 yan, karakteristik. So, ano ang mga sanhi na bakit mayroon siyang ganong pag-ugali na hindi niya nai-intrigar sa Panginoon, naisusuko sa Panginoon? Bakit? Dahilan, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin, mahina ang... Kasi pagka sabi doon sa ano, the spirit is willing but the body is weak. Mahina ang katawan. Mahina. Willing sana ang espiritu pero mahina man ang katawan. Kaya hindi magtatagumpay ang Holy Spirit. Kaya matatagpuan sa buhay ang mga pag-uugali na hindi ayon sa bunga ng Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito mga kapatid ay paalaala sapagkat sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ingatan ang ating sarili sa pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Baka naisip na ng marami na iniibig tayo ng Diyos at tayo'y sa kanyang pag-ibig ay maliligtas na. Kaya marami ang nagkumpiyansa sa salitang ito. Na kahit na ang mga gawa ng napapasukan na kapasyahan o mga trabaho ay nalabag sa kalooban ng Panginoon, ay masasabi pa rin na kalooban ng Panginoon. No? Kahit na nakikita, nanganganib na ang pananampalataya, masasabi pa rin ipinagkaloob ng Panginoon. So, mali. Sapagkat sabi dito, ingatan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ingatan natin sapagkat ito mga kapatid ay walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Subalit kung tayo ay magiging kampante at hindi natin naiisip na tayo pala ay nahiwalay na sa Diyos. Yan ang sinasabi sa 2 Korinto 3:5 na siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Malibang masumpungan na tayo ay wala pala si Kristo sa buhay natin. Sabi dito, ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas at agawin ninyo mula sa apoy. Yan. Sa konting itsing panahon na nakasama namin ang aking ate, ang pamilya nila ay bago lang din nakabalik sa pananampalataya, 2021. At wala sa kanyang puso na manalangin para ang kanyang anak ay mabalik sa pananampalataya. Sapagkat nung sila'y na backslide, ubos nilang lahat, walang naiwan. So, ang mga bata noon ay medyo maliit pa kasi nagtigil sila sa pananampalataya, mga kapatid. Yun ay sa taong 2002. 2002. Natigil sila sa pananampalataya. Ibig sabihin, lumaki na ang mga bata na wala na sa pananampalataya. So, nung ako'y nakabalik noong 2014, ay akin silang kinausap na nagba-Bible study kami at palaala. Ang sabi nila, babalik lang sila. Kinontak ko, yung ako'y nakauwi na dito, kinontak ko yung mga kapatiran doon na
pasyalan sila, tulungan sila. Sa madaling sabi, nagkakaroon ng crusade at isa sila sa mga naimbitahan ay sila'y muling nakabalik sa pananampalataya. Kaso, wala na nabalik ang mga bata. Nahiwalay na. Mayroon ng kanya-kanyang mga prinsipyo. So ang sabi ko sa kanya dito, bakit hindi ko narinig na nanalangin ka na nagmakaawa sa Diyos na kahabagan ng iyong mga anak na makabalik sa pananampalataya? Hingiin mo yan sa Panginoon. Kasi kung hindi mo yan hingiin, hindi mo talaga yan tatanggapin. Bakit? Hindi mo kailangan eh. Hindi ka nangangailangan. Hindi mo talaga kinakailangan ng iyong puso na ang mga anak mo ay makabalik sa pananampalataya. Kaya kailangan mong hingiin sa Panginoon na sila'y hipuin ang kanilang puso at makabalik sa pananampalataya. Gawin mo talaga yan sa tuwing ikaw ay nananalangin. Ngayon, sa paulit-ulit kong nasabi sa kanya, kasi sabi ko, ikaw na namang manalangin. Yung siya nanalangin, puro lang sa kanyang sarili. Ginoo, tabangi ko, ibalik ang akong kusog, ang akong kabaskog, ang pingi ko, Ginoo. Pagkatapos sa panalangin, sabi ko, bakit sarili mo lang ang ipanalangin mo? Sa may panalangin mo rin yung iyong mga anak. Para ang awa ng Panginoon ay sumasagana sa kanila. Kailangan natin yan ng mga magulang ng ating hingiin kasi sila'y ating mga anak na kailangan silang mailigtas mula sa apoy. Kaya nung siya'y matuto, mga kapatid, nagnalangin siya na halos may pag-iyak na kaawaan ang kanyang mga anak at makabalik sa pananampalataya. Tapos, lagi kong sinasabi din sa kanya na tawagan mo anak mo, palalahanan mo, mabuti na lang mga kapatid, pag uwi niya doon sa Surigao, tama-tama may crusade. At bidinalaw yung kanyang mga anak doon sa church na malapit doon sa kanila. At patuloy yung kanilang Bible study. Pagkatapos ng crusade, tama-tama talagang noong linggo na nandoon siya, yun ang pagbinyag. So, nabinyaghan ang kanyang pangalawang mula sa panganay. Pangalawang anak mula sa panganay ay nabibinyagan na. So, ibig sabihin, nakabalik na sa pananampalataya. Kaya nag-usap kami, sabi ko, di ba, napaka-power ang Panginoon. Pag ikaw ay humingi sa Panginoon ng mayroong pag-iyak, tandaan mo na walang sinambit mo sa Panginoon na kanyang kaligtaan. Kasi yan ang nais ng Panginoon na tayo'y manalangin ng mayroong pag-iyak. Ang sabi doon sa alas de event, bagabagin ninyo ang Panginoon sa inyong lubhang pagmamakaawa. Lubhang paghingi. Kumbaga, isturbuhin talaga natin ang Panginoon. Apurahin natin ang Panginoon na tayo'y tulungan, lalo na sa mga hindi pa, mga kamag-anak natin na hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Kaya, ito ay napakalaking bagay na kahit tayo ay nasa panalangin, ang ating panalangin, mga kapatid, ay napaka-powerful na dumating doon sa taong ating ininadalangin. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa nito. Sabi dito, ang iba'y inyong iligtas at agawin mula sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan maging ang damit na nadungisan. So ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay mahanda kasama ang ating buong sangbahayan. Buong sangbahayan. Kami sa aming sangbahayan, mga kapatid, noon pa, magulo din kami.
Di rin kami nagkakasundo. Lalo na kung nag-away. Diyan talaga magulo. Pero akin ginawa, dinulog ko talaga sa panalangin, hiningi ko talaga sa Panginoon ang masinsinang panalangin. Biruin mo yung aking hiningi sa Panginoon na dalangin, magiging matino lang ang aming pananampalataya, di lang kami mahiwalay sa Panginoon. Kinokondisyon ko sa Panginoon ang aking sarili na kung kalooban mo, Panginoon, ako, huwag mo lang bawiin ang aking buhay. Ingatan mo lang aking buhay. Kahit anong gawin, mangyayari sa akin, okay sa akin. Magiging may matutunan lang kami sa aming pananampalataya na magiging manampalatayang may kabanalan. Hindi lang doon nagtatapos. Ang sabi ko, kung sa aking asawa, ipagkaloob mo, gawin mo, Panginoon. Ingatan mo lang ang buhay. Kung doon sa aming isang anak, si JR, Panginoon, ingatan mo lang ang buhay. Kahit mapasok kami sa napakahirap na kalagayan, magiging maayos lang ang aming pananampalataya. Itong dalangin natin, mga kapatid, ay napaka-powerful. Dilingin talaga ng Panginoon. Kaya pagka mayroon tayong kahilingan, huwag nating hayaan ng ating mga mahal sa buhay ay maiiwan sila sa sanglibutan. Kasi ang sanglibutang ito ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy. Walang maiiwan, walang matitira dito. So, ano pa, hindi tayo nag-aalala. Dapat tayong mag-alala, mga kapatid. Kaya sabi ko ni Mrs., yung mga kamag-anak, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo sa bukid nun, iyakan mo sa Panginoon. Iyakan mo na sila'y gagamitin ng Panginoon ang mga lingkod doon, ng mga lalaki at babae sa lugar ng bukid noon, at sila'y akyatin doon at bigyan ng pabalita. Iiyak talaga, mga kapatid. Kasi kung wala sa ating puso, di tayo nag-alala sa kanilang kaligtasan, di tayo nag-alala sa magiging kahinatnan sa pagdating ng araw, na isang mapalad na araw na pagdating ng ating Panginoon. Sinabi na yan ang dalawang naglalakad, ang isa kukunin, ang isa maiwan. Dalawang nagagiling, ang isa kunin, ang isa maiwan. Kaya magkakaroon talaga ng separation. Kaya doon sa ating sambahayan, mga kapatid, kung hindi na makukumbinsi sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Talagang dinggin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dinggin tayo ng Panginoon. Kasi tested na yan. Nangyayari na yan sa amin. Hindi ka talaga iiwanan ng Panginoon. Pagka ang Panginoon ay gumawa sa atin, lahat tayo ay walang maagrabyado. Walang maagrabyado. Kaya, agawin natin sa apoy, mga kapatid, number 1, yung ating kasambahayan. Sapagkat hindi na magtatagal, ang ating Panginoon ay darating. Darating na ang kanyang kaluwalhatian. Siya'y babalik sa lupang ito at kanya nang ibibigay ang gantimpala at ganon din ang gantimpalo para sa mga masuwayin at para sa mga masusunurin. So, titignan natin na sa atin pong araw-araw na pamumuhay, mayroong mga kaakibat na mga pagsubok na ating mararanasan. Kumusta yung pagsubok? Magbibigay ba sa atin ng kawalan ng ating pananampalataya at manghihina o lalo tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pagsubok ay nagbibigay tibay sa ating pananampalataya? Ito, mga kapatid, ilustrasyon ko sa inyo. Sa Surigao del Sur o del Norte, daanan ng bagyo ang lugar namin. Daanan ng bagyo. So, napakalakas na bagyo. Lalo na noong line of 80s, 90s, halos bawat bagyo na dumating sa Pilipinas, doon dumadaan sa amin sa Surigao. Sapagkat yun po yung open sea ng Pacific Ocean. Sa tuwing dumarating ang bagyo, mga kapatid,
may isang kahoy doon na pangalan ay magkuno. Itong kahoy na ito ay tumutubo ito sa mga biak ng bato. Kung sa lupa, talagang mayroong mga bato na kanyang, ang ugat niya ay papasok doon sa mga biak ng bato. Kahit ano kalakas ang bagyo, mga kapatid, na dumating, itong kahoy na ito, napakatibay. Kahit sanga, walang mababali. Napakatibay. Ang pananampalataya na laging nadadaanan ng pagsubok ay lalong tumitibay pala. Ang kahoy na magkuno, na lalaging, itong ating kahoy dito, konting hangin lang, kita mo, nagkakabagsak ka na. Kasi hindi na sasanay. Hindi siya na-warm up sa mga hangin na hindi niya kakayanin, na puputol siya kaagad. Ang message ni Pastor Dahonan, sabi niya, habang siya ay naggawa ng bakod sa kanyang bahay, habang ginagawa niya ito, mga kapatid, na ang poste, kanyang ibagsak, kulang sa tibay. So kanya itong iuga-uga para lalo pang bunutin at ibagsak, uga-uga naman at ibagsak hanggang sa ito'y maglalim ng maglalim at hindi na mabubunot. Matibay na kasi pagkat siya ay laging inuuga upang maglalim o inuuga upang maglalim hanggang sa hindi na mabubunot. Ganon din ang ating pananampalataya, mga kapatid. Na pagka tayo ay nakaranas ng nadadaanan ng pagsubok, ay lalo tayong nagtutumibay. So, negative lang kasi pagka dumating ang pagsubok, mayroong naging dahilan na nahiwalay sa pananampalataya at maging sa Panginoon ay hindi na tumanggap, pati sa Panginoon ay tumatalikod. So, napakarami ito, mga kapatid. Karakter po ito ng tao sa bundong ito. Napakarami po ito na mga kapatiran natin na biktima sa ganitong mga sitwasyon sa buhay, subalit ito ay nagpapatibay. Subalit na sumpungang may kulang. Kaya ang sabi doon sa nakita ni Belshazzar na isang kamay na sumusulat doon sa may dingding, na nagsusulat doon, ang sabi doon ay mini tekel of her sin, na ang kahulugan doon na ang kanyang kaharian ay magtatapos na at ang kanyang siya'y nasumpungan, tinimbang at nasumpungang kulang. Yon ang nangyayari. Kaya, nung siya'y tinimbang at nasumpungang kulang, kaya sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, ay walang tibay, kubagkos ito'y nawala sa pananampalataya. So, ang atin ditong kanlungan, mga kapatid, sa panahon ng pagsubok ay ang salita ng Panginoon na walang pagsubok na dumarating sa tao na hindi makakayanan ng tao. Yan pala eh. So lahat ng pagsubok na dumating sa tao na ibinigay ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos, ito pala ay talagang makakayanan ng tao. Bakit hindi nakayanan? Sapagkat nagkulang ng pananalig, ng pananampalataya. So, may palaala na sinasabi na itong palaalang ito ay upang makahanda tayo, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, sa hindi na magtatagal, na ang ating mga sarili ay matagpuan na tayo ay nasa Panginoon. Yan, na tayo ay nasa
Panginoon. Kasi kung tayo ay matagpuang lagi tayong bigo doon sa mga pagsubok na dumarating sa atin, mga kapatid, lagi tayong sumpungan na bigo at bilang lang ang tagumpay. Kumbaga, marami ang mga pagsubok na dumating na bigo ang Diyos sa atin. So, nasumpungang kulang ang ating pananampalataya. Kaya tayo'y lumapit sa Panginoon, hilingin natin sa Panginoon, mga kapatid, at ating bagabagin ang ating Panginoon sa paghingi ng kanyang tulong na tayo ay magkakaroon ng sigla, lalo na sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pagbabasa. At yung ating programa sa church na ano yung ating babasahin sa Mateo, ay sikapin natin, mga kapatid, na mababasa natin. Kasi marami naman talaga tayong panahon. Actually, marami tayong panahon. May panahon nga tayong manonood ng video sa cellphone. Bakit may panahon tayo? Ay bakit may panahon tayong manonood ng TV, di ba? Television. Maraming panahon. Kung sa panahon lang ang pag-uusapan, maraming panahon. Subalit, hindi lang natin nabigyan, hindi lang natin na-manage ang ating sarili na mabigyan ng seryosong panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At ito'y hingiin talaga din natin sa Panginoon, sapagkat kung hindi tayo bibigyan ng banal na espiritu ng dobling sipag sa pagbabasa at yung malilibang tayo sa pagbabasa, maa-addict tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pag hindi natin ito nararamdaman, mag-aalala na tayo. Sapagkat matagpuan tayong kulang. Masusumpungan tayong kulang. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang dalangin ko ay pagpalain tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay maharap sa Panginoon na ating isuko ang ating mga sarili sa Panginoon na may kapakumbabaan. May hingin natin sa Panginoon, mga kapatid, ang ating sarili na maging ayon sa kanyang kalooban. Kung magkagayon, ang Diyos ay mag-iingat at magpapala sa atin at hanggang sa kanyang pagdating, mga kapatid, tayo po ay masumpungan na nakahanda sa pagpunta doon sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoon. Ito pong aking mensahe sa gabing ito, pagpalain tayo ng Panginoon. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin A Child of the King. A Child of the King. A Child of the King. Sweet
Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong binigay sa amin ng mga palaala na dumating sa amin ang amin pong pag-alala ng aming pong mga sarili, naway ipagkaloob ninyo ito sa amin, O Diyos, na hindi lang kami ang makatanggap ng kaligtasan, kundi ang buong sangbahayan ng bawat pamilya narito sa Iglesia ng Rampano. Tulungan mo kami, Panginoon. At lalo't higit na ipagkaloob niyo sa amin, O Diyos, ang aming mga puso na uhaw sa paglapit sa inyo na amin pong mahingi ang inyo pong patnubay at pagtulong, O Diyos, sa mga kamag-anak namin na wala pa sa pananampalataya. At ganoon din, na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay inyo pong laksan ang aming mga loob, lalo't higit sa pagdating ng panahon ng kabagabagan. Na mahanda kami, ang bawat isa, mahanda sa pagdating ng aming Panginoon, na masumpungan kami na naglaban ng aming mga sarili at dinamtan ng mapuputing damit ng aming Panginoon. Salamat ng marami sa pagdinig ninyo sa dalangin namin ito at patawad sa aming pong mga pagkakasala, O Diyos. Lahat ng ito'y amin pong tinanggap sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid.